The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat. Welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga disciples, mga leaders, mga pastors, mga nanay at tatay, mga cell group members natin. Lahat po nakasama natin sa ating online simbahay sa oras na ito ay ating wini-welcome. Lahat ng mga maagang gumigising upang sambahin ng ating Diyos na buhay. Welcome po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa iba't ibang sulok ng probinsya sa Pilipinas, at sa ating mga kapatid na nasa labas ng bansang Pilipinas, sa iba't ibang lugar ng bansa. Atin pong wini-welcome din sa oras na ito na isang pagpapala sa ating lahat na tayo'y ginising ng Diyos upang atin siyang sambahin. Like we said last week, na we are created to worship God, to serve Him. At sa oras na ito, mga kapatid, simulan po natin ang lahat sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong lakas at buhay na binigay mo sa amin. Dalangin namin, patuloy ka pong magministeryo sa iyong mga anak na nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang sulok ng daigdig, sa kanilang mga bahay, kung saan man sila naroroon ngayon. Ikaw po, O Diyos, ang siyang magministeryo sa iyong mga anak. And I pray, let the Holy Spirit move in the midst of us. Magsalita ka po, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa pamamagitan, O Diyos, na iyong lingkod. Kaya pinagkatiwala po namin sa iyong lahat, sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa oras na ito, mga kapatid, sabay-sabay tayong magpupuri sa ating Diyos na buhay, at atin pong sabayan ang ating CGS Philippines worship team. Thank you, Jesus. Yours is the victory today. We worship and glorify you. Come on. When you are the liberty, 'cause you have won the victory. We're living in your freedom. We walk by faith and not by sight. Praise you, Lord, with all our might. We're living in your freedom. All together. Shout it out, we will sing it loud. Let the whole world know that you save our soul. Lord, for everything you've done, we will sing your praises. Whoa, 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 we live in the freedom you want. And when all is said and done, you have all
worship the Lord. Come on, church. Let's declare. Say we'll dance in the freedom that you want. We'll dance in the freedom 'cause you want. You have won it all. Shout it out, shout it out. We'll dance in the freedom that you want. We'll dance in the freedom 'cause you want. You have won it all. Shout it out, shout it out. We'll dance in the freedom that you want. We'll dance in the freedom 'cause you want. You have won it all. Shout it out, shout it out. Lord, for everything you've done, we will sing your praises. Whoa, oh, 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 we live in the freedom you've won. And when all is said and done, you have overcome. Whoa, oh, whoa, oh, we live in the freedom you won. We'll dance in the freedom that you want. We'll dance in the freedom 'cause you want. You have won it all. Shout it out, shout it out. We'll dance in the freedom that you want. We'll dance in the freedom 'cause you want. You have won it all. Shout it out, shout it out. Thank you, God. Salamat sa mga mensahe ng awitin na inihandog sa atin ng ating mga musicians. At sa oras na ito, ang ating mga Bible, ballpen, at higit sa lahat, ang ating mga presensya nandyan. No? Notebook, ihanda din po natin, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, mag-focus po tayo sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Na ito ay ating ugnayan sa ating Diyos na buhay, na sa pamagitan ng kanyang mga salita, magre-reveal po siya sa atin. Now, tingnan natin yung Deuteronomy chapter 20, verse 4. Sabi po dito, sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin kanya. Then in 1 Corinthians 15:57, magpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo ay binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa umagang ito, ang ating pag-usapan is about a life of victory. Now, doon sa binasa natin sa Deuteronomy chapter 20 verse 4, ang context noon, sa panahon ng mga Israelite, palagi silang may digmaan. At ang Diyos ay nagsalita doon sa Deuteronomy chapter 20 verse 4, sasamahan sila ng Diyos at maranasan nila ang tagumpay. Sa 1 Corinthians 15:57 naman, ang context dito is about the resurrection of the Lord Jesus Christ. Na sinabi ni Pablo, saan na ang tagumpay ng kamatayan? Ibig sabihin, wala nang kamandag ng kamatayan. Kaya, ang tagumpay ay nakamit po natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, kung i-relate natin sa Old and New Testament, iba ang context. It's about the battle ng bayang Israel, ngunit nagtatagumpay sila pagkasama nila ang Diyos. Sa New Testament naman, ang tagumpay naranasan natin dahil sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon, na pagtagumpayan niya ang kamatayan. Now, ang pag-usapan natin, like what I said, is about life of victory. Ang isa sa konteksto natin dito, ito yan. Ang ating pag-usapan, hindi yung tagumpay sa sports, hindi yung tagumpay sa career o natapos mo sa pag-aaral. Hindi yung tagumpay sa pangarap mo na mag-asawa, magkaroon ka ng property. Hindi yun ang ating pag-usapan. At dapat nating tandaan, naisip ko na ipahayag sa inyo ang mensaheng ito about victory. Walang tao na gugustuhin niya palagi siyang talo, palagi siyang bigo, palagi siyang talunan. Lahat tayo gusto natin nagtatagumpay po tayo. Now, bakit ito pag-usapan natin ang tagumpay?
Bakit mahalaga na ito ang ating bigyan ng pansin? Kasi, sa panahon natin ngayon, ang tao kapag nabigo, natalo, nagpapakamatay, umiiwas, lumalayo sa tao, tumatakbo, ina-isolate niya ang kanyang sarili. So yun ay sinyalis ng pagiging defeated. Kaya sa oras na ito, mahalaga na bilang mga nakikinig, bilang nabubuhay sa mundong ito, hindi ibig sabihin kapag nabigo ka sa buhay, natalo ka sa buhay, magpapakamatay ka, o kaya magtatago ka, o kaya mag-isolate ka ng sarili mo, o kaya magiging tinatawag, magdi-detach ka sa society. And that is a sign of mental health problem. May problema tayo nun kasi we are created to have connection with other people. Hindi tayo create na magiging nag-iisa lang, mga kapatid. Hindi ka po pwedeng mabuhay na wala kang connection sa kapwa mo. Kaya ito yung ating pag-usapan kasi maraming tao, kapag nabigo, umiiwas, lumalayo, nagdi-detach, nag-o-off, nag-o-offline, o kaya nag-leave the group. Marami tayong mga pamamaraan. Pero nakikita natin, that is a sign of defeat. No? Maraming passive din sa social media. No? Pero active sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. And that is a sign of defeat. No? Kaya sa umagang ito, mahalaga itong ating pag-usapan. A life of victory, ang buhay ng may tagumpay. Like what I said, ayaw natin na tayo ay nabubuhay sa kabiguan, pagiging talo. At ito yung ating pag-usapan sa umagang ito, mga kapatid. So, a life of victory, number 1, ang tao na may victory, you build the right foundation in life. No? Ang totoong may tagumpay, sa ngayon, pinapatibay mo yung tamang pundasyon sa buhay. At ang tamang pundasyon sa buhay, very clear naman sa atin. Ang pundasyon natin sa buhay, mga kapatid, ay hindi yung asawa natin, hindi yung magulang natin, hindi yung anuman ang na-accumulate nating material things sa mundong ito. The right foundation na binibuild natin sa buhay natin is the Lord Jesus Christ. Only Jesus is the right foundation. Now, at kapag may Jesus Christ tayo, dapat nating tandaan ito, ang victory, hindi yung minsanan lang. Ang victory na tinutukoy ko dito, for the rest of your life, you are victorious. And only Jesus can give this victory. Hindi ito victory na pansamantala lang. Ang iba kasi, nagtagumpay ka ngayon. Pero, pagkalipas ng mga ilang buwan, nabibigo ka na naman. Kasi ang tagumpay mo, pansamantala. Ang tagumpay na to, eternity. Eternity ang tagumpay na ito. Like what I said, ang buhay kasi natin everyday, marami po, kahit sinong tao walang exempted. Iba't ibang klaseng problema ang ating kinakaharap. Pastor man yan, doktor man yan, bishop man yan. Mga lingkod ng Diyos, marami problema niyan. Leader, primary, tapos mga cell group member. Ang iba nga, hindi nila kaya ang problema. Lumalayo na sila sa paglilingkod sa Diyos eh. At dyan natin makikita ang labanan dito, ano ba ang pundasyon mo sa buhay? If you have the right foundation, listen to this, kapag may tama kang pundasyon at si Kristo ang pundasyon mo, ayon sa 1 Corinthians 15:57 nating binasa, walang humihinto, walang tumitigil, walang sumusuko, at walang lumalayo. Because you build the right foundation. Alam nyo ba yung mga lumalayo, sumusuko, umaayaw, yung tumatalikod, hindi tama pundasyon nun.
Hindi tama pundasyon. Isang sampal yan kay Jesus Christ na siya pundasyon mo, tapos lumayo ka sa paglilingkod. Tumakas ka, umiwas ka, iniwan mo ang mga tao. Sa totoo lang, pupwede na ang pundasyon mo, sarili mo lang. Pupwede pundasyon mo yung mga tao na kasama mo. Hindi ka maglalast. Ang mga hindi sumusuko, ang nagpapatuloy, ang nagpipersevere hanggang katapusan, ang totoong pundasyon si Jesus Christ. And that is very clear in 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Sapagkat wala ng ibang pundasyon, maaaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Jesucristo. Listen to this. May nakikita kang mali sa loob ng church sa isang kapatid. May nakikita kang hindi mo nagustuhan sa iyong leader. O may nakikita ka sa kapwa mo disciple na hindi mo nagustuhan. Wala sa utak mo ang tumalikod kasi hindi naman sila pundasyon mo sa buhay kundi si Jesus Christ. Ang tagal mo na nagpa-disciple, biglang dumating sa utak mo na hindi na magsiserve. Nabisto ka ngayon na hindi si Kristo pundasyon mo. Maaring ang iba ang pundasyon nila, pera, pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa mundo, pita ng laman. Yun ang kalaban natin no? Ang kalaban natin, the work of the flesh, the world system, mga kapatid, and Satan. Itong mga to, ang target niyan, wasakin ang iyong paglilingkod sa Diyos. But if you build the right foundation, hindi ka matitinag kasi matatag ang pundasyon mo, katulad ng bahay, bayuhin man yan ng storms, hindi yan masisira. And that is very clear in Matthew 7:24-27. Ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yon sa bato. Ang bato dito, nagre-represent kay Jesus Christ. Ang sinasabi ditong umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon, ito yung mga pagsubok sa buhay. At ang bahay na yon, tayo, ikaw. Ibig sabihin, kapag ang pundasyon mo nakatayo sa isang matibay na bato, at ang bato nagre-represent kay Jesus Christ, Jesus the rock. Ibig sabihin, hindi ka matitinag. Like for example, kayo nandito ngayon sa simbahay natin, meron dito sa atin malaki problema niya. Meron dito ngayon na maaring nakikinig. May malubhang karamdaman. May pinagdadaanan ang kanyang buhay. Malubha ang karamdaman, may sakit, malaki ang kanyang pangangailangan sa finances. Pagkatapos may problema sa relationship sa loob ng pamilya. Maaring ikaw, tinuturing mo na mas may matinding problema sa ngayon. Kinakapos ka, kinukulang ka sa pangailangan, problema sa pamilya, may conflict ka sa trabaho. Pero hindi ka natitinag because your foundation is the Lord Jesus Christ. Very clear po yun, mga kapatid. Kaya alam ninyo, bakit may sumusuko, may umaayaw, may tumatalikod, hindi tunay na pundasyon si Kristo. Lahat tayo may problema. Ang kaibahan lang, how you cope the problem. Paano mo kinokop ang problem? Ang kaibahan mo lang, kapatid, you have faith in the Lord Jesus Christ. You believe in the Lord Jesus Christ. At hindi ka nag-iisa. Ang kasama mo si Jesus. Wala kang kaplano-plano na magpakamatay. Wala sa isip mo na lalo pang dagdagan ang problema sa sugal, sa alak,
Wala sa isip mo na gumawa ng masama. Why? Because you build the right foundation in your life. So walang anak ng Diyos na talunan because you have the right foundation in life. Ang iba kasi pag walang-wala, magnanakaw. May problema sa pamilya, magpaanod siya sa alak, sa pagsusugal, paghahanap ng mga bawal na relasyon. Ang iba, lalong gagawa ng illegal na mga gawain kapag may problema. Ang iba, lalong winawasak ang buhay pag may problema. Ano dahilan? Hindi pundasyon si Kristo. Sarili niya ang kanyang pundasyon. Kaya tanda natin, a life of victory, you build the right foundation. And that foundation is Jesus Christ. Walang tao na magtatagumpay sa mundong ito kung walang Kristo buhay niya. This is the reason why dinadala natin ang tao kay Jesus Christ. Marami ngayon, everything, meron na sila. Material things, masaya ang pamilya ko, no? May mga properties or what. Pero sa totoo lang, bagsak ng buhay nun. Walang magtatagumpay sa mundong ito kung wala si Kristo sa buhay natin. Mga kapatid, marami na relasyon mag-asawa, nagwiwiggle na yan. Pasira na. No? Meron nga ang isang celebrity, napapagod na siya sa buhay may asawa, sabi niya. Kasi ang pundasyon ng iba, Mr., Mrs., ang pundasyon ng iba, mga anak. Ang pundasyon ng iba, kayamanan. Yang mga yan, blessing ni Lord. Ilagay natin ang mga yan, ilay natin mga yan kay Jesus Christ. Kasi pag i-shake tayo ng problem, ng storm sa buhay, still you stand still. Nakatayo ka pa ring matadag. Marami na ang mga statements sa bibig, ayaw ko na, ayoko na, gusto ko na sumuko, gusto ko na mamatay, gusto ko na mawala sa earth because they cannot, no? They cannot able to face any kind of problems in life. Pero ikaw, hindi nila alam, ang dami mo problema. Katakot-takot na problema meron ka. Pero akala nila, napakadali lang ang buhay mo. Hindi. The secret is, you build the right foundation and that is Jesus Christ. Very clear, wala nang ibang pundasyon na dapat ilay natin but the right foundation is the Lord Jesus Christ. Kaya walang victory, tandaan nyo to, walang victory, walang tagumpay kapag wala kang Kristo sa buhay mo. Palagi kang talo araw-araw. Palagi kang talo. Tandaan nyo yan, mga kapatid. The only victory in life if you lay the right foundation, and that is Jesus Christ. Alisin mo si Kristo dyan. Lagay mo pundasyon dyan, sarili mo. Lagay mo pundasyon dyan, yung talino mo, yung galing mo. Lagay mo pundasyon sa buhay mo. Yung talento mo, yung skill, babagsak ka. Ilagay mo pundasyon sa buhay mo, kalakasan mo, asawa mo, anak mo, pera mo, negosyo mo. Babagsak ka, kapatid, pag walang Kristo buhay natin. Kaya dito nyo maintindihan bakit ini-introduce natin si Jesus Christ sa mga tao. Because Jesus Christ is the one who can sustain us in times of trials, in times of adversity. Because everything found in Jesus Christ. Bakit ko sinabi to? Siya nagpapatawad ng kasalanan. Siya nagbibigay ng kapayapaan. Siya nagpapalaya sa atin sa karumihan. Siya nagbibigay ng kaligtasan. Siya nagre-restore ng ating relasyon na nasira. Ibig sabihin, everything found in Jesus Christ because Jesus alone can give the right foundation in life. So, if we have the right foundation, every day we are victorious. Minsan, paglabas mo pa lang sa church, pag-uwi mo ng bahay, may problema, may mga unexpected na nangyari sa pamilya mo, biglang may nagkasakit, biglang may namatay, pero hindi ka sumusuko. Bakit? Naka-ready na yung pundasyon mo sa buhay. At andyan si Jesus Christ sa buhay mo. Kaya tandaan natin, mga kapatid, make sure you have the right foundation. Because if you have the right foundation,
victory is sure. Second, ang pangalawa, mga kapatid, ang buhay na may victory, no? Lifetime victorious life, you live a Christ-like character. Pag sinabi natin Christ-like character, like what I said, kaya ka may Jesus Christ, you have the attitude, you have the character like the Lord Jesus Christ. Alam nyo ba, mga kapatid, bakit may mga taong nabubuhay sa inggit, naging competitive? May mga tao na they want to please people. May mga tao na naging self-centered. May mga tao na sa galaw nila, hindi mo na sila makilala na sila na yon. Kasi nakipagkompetensya sila sa kapwa. Kung meron siya, gusto ko, meron din ako. May mga taong mainggitin. May mga taong self-centered. Tingnan ninyo, maraming Pilipino gaya-gaya. Kapag may umunlad, anong ginawa? Gagayahin din, mga kapatid. Makikita mo yan sa social media. Kasi maraming tao, listen to this, insecure ang buhay. Marami may low self-esteem, may inferiority, mababa tingin sa sarili. Kaya ang gagawin ng mga tao ngayon, alam niyo, ang need ng tao ngayon, ganito yan. Gusto nila palagi may humahanga sa kanila. May pumapalakpak sa kanila. May nag-appreciate sa kanila. May nag-approve sa kanilang ginagawa. They seek for approval. They seek for applause. Yung palakpak ng tao. Ang tao, naghahanap siya ng recognition palagi. Habang tumatagal, marami siya na-accumulate sa buhay, gusto niya palagi nasa top siya. Pero tandaan ninyo to, mga kapatid. Marami dyan bumabagsak. No? Tingnan ninyo yung mga artista, pag nalao sila, sobrang depressed. May mga tao, pag hindi mo na-appreciate, naghahanap ng pansin. Dahil likas sa tao na naghahanap ng approval. Likas sa tao na gusto niya, pinupuri siya. Pero listen to this. Iba si Jesus Christ. Si Christ, kaya nga, kung gusto natin ng victory, you live a Christ-like life or Christ-like character. Bakit iba si Christ? Ito si Christ. Gusto mo sumunod sa akin? Deny yourself, take up your cross, and follow me. Tagumpay yun. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Anong ibig sabihin ni Jesus Christ? Kapag sumunod ka kay Kristo and you deny yourself, then you take up your cross, araw-araw namamatay ang ating self-ego. Hindi mo kailangan ng papuri ng tao. Hindi mo kailangan na i-appreciate ka palagi ng tao. Hindi mo kailangan na magbigay ng pansin sa iba. Hindi mo kailangan na manira ng kapwa. Because you have no inferiority and insecurity in life. Because you are already dead with your carnality. Hindi mo kailangan na hangaan ka ng tao. Because the center of your life is Jesus alone. Your aim in life is to glorify the name of Jesus. Kapag self-centered ka, gusto mo palagi, ikaw ang pinapansin. Ikaw ang hinahangaan. Ikaw ang pinupuri. That is why a victorious life, you live a Christ-like character. Burado lahat yan ng inferiority. Burado lahat yan yung insecurity. Ang nagpapakompleto sa buhay natin, hindi yung everything you possess in life. Kaya minsan ang iba gusto ng ganitong bagay para lang may approval siya, accepted siya sa society. Hindi. You live a simple life and you are not insecure. Wala kang inggit sa sino mang tao because you have a Christ-like character. Ang Christ-like character, binubura niya ang mababa ang tingin sa sarili. Ang Christ-like character, binubura niya ang kayabangan. Mga kapatid, ang Christ-like character, may pagpakumbaba,
may pagsunod, at may pagpapasakop sa salita ng Diyos. Very clear yan sa Philippians chapter 2, verses 5 to 10. Kung babasahin nyo dyan, si Kristo, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, sumunod siya sa Ama, nagpakababa siya, nagpasakop siya sa Ama. Yun ang Christ-like character. At yun ang kailangan natin, mga kapatid. Sino mang mga tao na makahalubilo mo, wala kang insecurity, wala kang inggit. Kaya ang victorious life, kapag napagtagumpayan mo ang inggit, ang mababa tingin sa sarili, ang pagko-compare sa buhay mo sa buhay ng iba, wala kang inggit. Nabubuhay ka na hindi, wala sa utak mo, ano sasabihin ng mga tao sa akin? You are not a man-pleaser person, but you are a God-pleaser person. Hindi ka nabubuhay sa sinasabi ng mga tao. You don't protect your self-image. Why? You live with a Christ-like character. Yun ang sabi ni Christ. Ang Christ-like character, you deny yourself, you take up the cross. Ibig sabihin, kalimutan mo sarili mo, mamatay ka araw-araw. Then follow Jesus Christ. Sabi niya, then follow me. So, ibig sabihin, murahin ka man, sigawan ka man, hindi ka gumagante. Minsan yan sa pagbabiyahe, nagdadrive ka, meron diyang tinitrigger ka. Di ba? Pero walang talab sa iyo yun, mga kapatid. Meron dyan na tinitrigger yung ugali mo na magwala ka. Pero walang talab sa iyon kasi you are already dead every day. Yun ang Christ-like character. Minsan sa pagdadrive mo, may sisigawan ka. Pagdadrive mo, may i-overtake ka. O kaya may magmumura sa iyo dahil mabagal ka mag-drive, magpatakbo. But you are not affected. Minsan sa pakikihalubilo mo sa mundo, may mag-underestimate sa iyo. But you are not affected. Because you have a Christ-like character. You have the humility. You have the what we call, not only humility, you have the obedient heart. Mga kapatid, that is why, pag uwi mo sa bahay, buhay ka pa. 2 weeks ago, nabalitaan naman natin sa Facebook, naggit-gitan dyan sa Manila or sa EDSA. Naghahabulan sila. Anong ginawa ng tao na ayaw niya na siya'y lamangan? Bumaba. May mga kasama pa, saka yung isang driver, bumaba siya. Yung van na minsan nagpapaligsahan sa kalsada, bumaba. Binarel ang driver. Bumaba sa van ang driver, binarel ang driver din ng isang van na merong nanay at anak na nandoon nakasakay. Kaya yung paalaala sa atin, lalo na tayong mga disciple, kung nagdadrive kayo, palampasin nyo na kung gusto mauna. Ayon. At kung tayo nabubuhay everyday, kung merong sumingit sa pila, huwag mo na awayin, kapatid. Di ba? Huwag mo na ipaglaban yung karapatan mo na pupwedeng ikaw ang mapahamak. Alalahanin mo makauwi ka ng buo sa bahay nyo. Kaya tandaan po natin, walang talo sa taong mapagpakumbaba. Palagi panalo niyan. And that is Christ-like character. Yun ang karakter ng mga disciple. Kung may tao na tinutulungan mo, may mga tao na binibigay mo na buhay mo sa kanya para mapabuti siya, inaway ka pa, iniwan ka pa. Huwag sumama loob mo. That is the life of a Christ-like character. Lalo na sa discipleship, ikaw pa sisiraan, ikaw pa ang may mali, ikaw pa ngayon ang masama. Lalo na yung mga tinutulungan mo, lalo na yung hinuhubog mo sa discipleship, sa leadership, pagkatapos, nawawala na parang bula. Kapatid, ikaw ang hinuhubog ni Lord yan. At dyan lilitaw ngayon ang karakter ni Kristo sa buhay mo. Kasi si Kristo sinampal na, dinuraan na, pinako pa sa krus, pero sumigaw pa, Ama ko, patawarin mo sila.
Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganon ang rule ng mga leaders. Yun ang papel ng mga discipler. Na may mga tao na hindi napapansin ang kabutihan mo, but still, hindi ka bumibigay. Why? You are victorious because you have a Christ-like character. Kaya yung mga mainggitin, yung mga naninira ng kapwa, yung mga nagsiselos, yung mga piniplease ang kapwa-tao, hindi victorious life yon. Listen to this. Itong number 2, importante ito. You can only victorious if you have a Christ-like character. Because the opposite of Christ-like character is self-centered life. Kapag sarili mo palagi iniisip mo, paano naman ako, karapatan ko to, no? Dihado ako, palagi na lang inaapi ako, lalaban ako ng ganito. Mas masahol pang igaganti ko sa kanya. That is not a victorious life, kapatid. Si Kristo kaya siya inangat, Panginoon ng mga Panginoon. Why? Nagpakababa siya, sumunod siya sa Ama. At the end, siya ang naging victorious. Kaya listen to this, mga kapatid. Huwag tayong magpaanod at ipaglaban ang ating self-image, ang ating reputasyon. Ang pinakamatinding revenge daw, just keep silent and allow God to work in the life of those who persecute you, who ridicule you. Diba? Yung mga umaalipusta sa iyo, sumisira sa iyo, just continue doing the vision. Pagpatuloy mo lang gawin ang pangitain, patuloy ka lang sumunod sa Diyos, patuloy ka lang magpatawad, patuloy mong tahakin ang landas na nais ng Diyos na tahakin mo, then, ang vindication manggagaling sa Panginoon. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Wala sa mga anak ng Diyos ang mga naghihiganti. Bagkus sumihingi ka pa nga na, Lord, patawarin mo sila sa kanilang ginagawa. Kaya tandaan natin, masarap na meron kang Christ-like character. At yun ang dapat na mahubog sa atin. Kaya nga, walang talo sa may Christ-like character. Hindi ugali mo, hindi ugali ng mundo, hindi ugali ng makalaman, kundi ugali ng nasa langit. Nagpapatawad, hindi ka nagtatanim ng galit, ng puot, at the same time, nasa iyo yung tinatawag pagpapasensya, at ikaw ang panalo nun. Hindi ka talo doon, mga kapatid. Kaya, hindi mo dapat gantihan ang gumagawa sa iyo ng masama, nagagantihan mo rin ng kasamaan. So si Jesus Christ, ang weapon niya, nagpakababa siya, mga kapatid, nagpapatawad siya. Sumunod lamang siya sa Ama. At doon natalo ang dyablo. At dapat makita ito sa ating mga disciples, sa ating mga leaders. Wala kang dapat ipaliwanag, just sustain a Christ-like character, mga kapatid. Humility, obedience, submission, deny yourself, take up your cross. Ang itong mga sangkap na ito, napakahalaga sa buhay po natin. Kaya, you are victorious every day. Sabi nga sa 1 John chapter 5 verse 4. Now before we proceed sa number 3, ito yung iwan ko sa number 2. 1 John chapter 5 verse 4. Sabi dito, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Very clear. Sino ba nag-overcome ng world? Mga anak lang ng Diyos. Mga anak ng Diyos. Maraming nagpapatayan sa selos, sa inggit, nagpapatayan. Ang iba ay nagpapatayan sila dahil sa pinag-aagawan na kayamanan. Maraming ganyan. Pero ikaw, you overcome the world.
mga kapatid. You overcome the world. Itong balita lang, itong week na to, may sinaksak dahil sa pagsiselos. Biro mo yon? Because hindi proper ang pundasyon ng karakter. Biro mo, nanaksak ka ng tao dahil sa pagsiselos lang. Nagbumaril ka ng tao dahil nagitgitan kayo, parang nalamangan ka. Ito ngayon, makitid na isip ng tao ngayon. Nalamangan lang konti, hindi na makapagpasensya, papatay na. Okay? May nakita lang na may iba ng minahal, sasaksakin na. Di ba? Sa sobrang selos. Ang mga disciple, mga leader, sino man sa atin nagsumusunod kay Lord, walang selos sa puso natin. Wala tayong pagsiselos. Walang pagkainggit. Kapag wala sa iyo yan, because you live a Christ-like character, and that is victorious life. Walang pagkahabag sa sarili. Walang piling mo aping-api ka. Kristo na nasa puso mo, tagumpay ka kapatid. Kompleto buhay mo because of the Lord Jesus Christ. At tandaan natin, ang victory na binabanggit ko ito, hindi po ito natutunaw o nawawala. Kapag meron kang Kristo, meron kang Christ-like character, you lay the right foundation, forever ang victory sa buhay mo. Forever yan. Hindi yung victorious, nagka-boyfriend din ako, at last, sa wakas. Hindi ganon. Victorious ako, nakarating ako sa iba't ibang sulok ng mundo. Hindi ganon ang victory na tinutukoy natin dito. Ang context ng victory dito, lahat tayo dadaan ng maraming problema sa buhay. May nagpakamatay, may nabaliw, nasira ang ulo, ang iba nagpakalala sa mundo, but still you live life pleasing to God because ikaw lang ang may Kristo na nananahan sa puso. Maraming mapahamak ngayon kapag hindi si Kristo nabubuhay sa buhay nila. That is why importante ang reaching people with the gospel, with the good news, and that is Christ. Mga kapatid, marami ngayon, magtataka ka, bigla na lang tumatawa na nag-iisa. Matinding tama nun, mga kapatid. Tindi tama nun. Tapos, minsan, ang katabi mo, bigla na lang iiyak. Ay, tinamaan ng matindi din yon. Marami ngayon, sobrang depressed ang buhay kasi walang Kristo ang buhay, mga kapatid. Ayun. Biro mo sa CR, bigla na lang sumisigaw. Ayun. So, kita nyo, maraming may mental health problem, mga kapatid. May nagsasalita, mag-isa na lang. Walang kausap. Bakit? Problema, walang Kristong buhay eh. Kaya mag-ingat po tayo. No? Kaya ako nakita ko, you need all of us tayo. We need Christ-like character, mga kapatid. Then the third, kaya dito ko nakita, ang victory dito, hindi yung nakamit mo to, nakuha mo to, nakagraduate ka dito, naging magna cum laude ka, summa cum laude ka, nakarating ka sa iba't ibang sulok ng mundo. Hindi yon victory, mga kapatid. Hindi yan victory. Ang totoong victory, for the rest of your life, you can overcome the world. You can overcome problem. You can overcome temptation in life. Sa lahat ng battle every day, you live pleasing to God. Hindi ka natitinag, hindi ka nagko-compromise because you have Christ, you have Christ-like character. Yun ang victory. The third, you are God's instrument of great harvest. Oo nga naman. Pundasyon mo si Kristo, o galing Kristo ka, gagamitin ka ni Kristo na maging instrumento para magkaroon ng great harvest. Sinabi great harvest, hindi yung isa lang ang nadala mo kay Lord. Hindi yung dalawa lang nadala mo kay Lord. Yung isa na nadala mo kay Lord, nagdala ng mahigit sa isa, 10. At yung 10 nagdala ng 20.
Yun ang great harvest. Ikaw yung instrumento ni Lord. Bakit? Ang nagkakaroon lang ng great harvest, pundasyon niya si Kristo. Pangalawa, may Christ-like character siya. Gagamitin ka ni Lord ngayon na maraming kaluluwang aanihin dahil sa ugali mo. Di ba? Alam nga naman mag-great harvest ka kung matampuhin ka, maramdamin ka, pikon ka, tapos nangangarap ka ng great harvest, edi maraming pikon at maraming matampuhin, maraming maramdamin. Ang taong may great harvest, may Christ-like character. Alam nyo, interconnected itong mga points na to eh. You are God's instrument of great harvest. You know why? Stable na yung karakter mo eh. Hindi ka maramdamin, hindi ka pikon, hindi ka matampuhin, wala kang wrong mental attitude. You have the attitude of Christ, mapagpatawad ka, pinapalampas mo lang yung mga tao na sinisiraan ka. Gagamitin ka ni Lord as a person, instrument of great harvest. Kaya ang legacy na maiiwan mo sa mundong ito, maraming harvest na naiwan sa mundong ito hanggang generation to generation. Pag binanggit pangalan mo, sasabihin, ay grabe yan, nakabuild ng church yan. Dahil sa kanya, marami binago buhay. Isang barangay na bago ang buhay dahil lang sa kanya. Alam nyo, masarap mamatay na ganun ang mga naiwan mong legacy. Kaysa yung namatay ka, sasabihin ng tao, buti naman. Ano yan eh? Sakit sa ulo yan ang bayan. Di ba? Kaya tandaan natin, may halaga ang buhay mo sa mundong ito kapag ikaw ay tumatahak sa layunin ng Diyos, sa plano ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos, maging instrumento ka ng great harvest. Yan ang dapat na makita sa atin because you are designed to increase. You are not designed to divide, no? To subtract people. You are designed to multiply. You are designed for a great harvest. Yan ang pangarap ng Diyos sa atin. That is in Matthew 13:23. If you are a good soil, sabi sa Matthew 13, verse 23. Anong sabi po dyan? Tingnan po natin. Ito yung isang parable na isa lang ang namunga ng sagana, nag-multiply, nag-increase. Kasi ito yung tunay na binagong buhay. Matthew 13:23. At ang katulad naman ng binhing na pahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito ay namumunga ng sagana. Alam niyo bang namumunga ng sagana? That is great harvest. At hindi lang minsan, palagi. May tig sa 100, may tig-60, at may tig-30. Kita niyo mga kapatid? Kasi matabang lupa eh. At ang matabang lupa, nagre-represent ito sa isang taong may Christ-like character. Na ang mga salita ng Diyos, hindi lang lumalampas sa kabilang tenga. Narinig ang salita ng Diyos, pinagbulay-bulay, pinamuhay, sinagawa, at siya'y namumunga ng sagana. Ang sabi dito, tig sa 100, tig-60, at tig-30. Kita niyo mga kapatid? Kaya ano po ang isa sa mga final statement natin sa number 3? Ang final statement natin dito, imposible na wala kang harvest. Imposible na hindi ka magbubunga kapag ikaw ay may Christ-like character. Like what I said kanina, hindi i-allow ni Lord na may harvest ka kapag pangit ang ugali mo. Pangit ang pagkatao mo. Pangit ang iyong saloobin. Mapagtanim ka sa kapwa, punong-puno ka ng paghihigante, hindi ka nagpapatawad. Sa palagay mo kaya bibigyan ka ni Lord ng sangkatutak na harvest? Hindi ka ibibless ni Lord. Ang taong may harvest, may pure heart, may forgiving heart, may loving heart. Ang taong may harvest, ito yung tao na ang isip at puso niya, Christ
Christ-like character. Ito yung klase ng tao na may pagmamahal sa kapwa na dalhin ang tao patungo sa Lord. Ito yung klase ng tao na hindi selfish, hindi self-centered. Then God will allow harvest in your life kasi kung anong espiritu mo, magkoconnect yan sa mga tao. Kaya importante yan. And remember this, to have harvest is a victorious life. Itong year na to, 6 na buwan na lang, pag wala kang harvest, something is wrong in your life. Something is wrong. Pupwede selfish ka, hindi ka nagre-reach out ng soul. Pupwedeng self-centered ka, hinahanap mo palagi comfort. Kaya nga si Lord, ang Christ-like character, deny, take up your cross, follow me, then harvest will come. Mga kapatid, magpakababa tayo sa harapan ng Lord. Kaya I pray, lahat kayo na nandito ngayon, gusto nyo ba mapangiti ang langit? Ikaw at ako dapat may great harvest. Na dapat pag narinig ang pangalan mo, mga kapatid, marami lumalapit sa Panginoon dahil sa iyo. Gusto ko ang ugali niya, gusto ko yung pagkatao niya, gusto ko yung kanyang pagiging model, lalo na kung sa bahay ninyo nakita na you set an example. Ibig sabihin, walang mga tao na umiiwas at lumalayo sa iyo dahil you have a Christ-like character. Then God will use you as an instrument of great harvest. And that is victory, mga kapatid. That is victory. Akala kasi ng iba, ang victory, nakatapos ka ng pag-aaral. Ang tingin ng iba ng victory, nanalo ka sa loto. Ang tingin ng iba sa victory, napangasawa mo yung gusto mong babae o lalaki. Hindi. Ang victory, nalampasan mo mga pagsubok sa buhay mo. At ang victory, consistent na may Christ-like character ka. Mga kapatid. Ang victory is this, pag sinabi, nakita yung pangalan mo, great harvest ang iniwan yan sa 2024. Ganun ang victory. At may maraming nag-testify, hundreds of people, pag narinig ang pangalan mo, ang taong yan, ginamit ni Lord, kaya ako binago. Grabe. Siya ang naging dahilan, bakit gumanda buhay ko. Kapatid, yun ang legacy na maiwan mo sa mundong ito. Sa pamilya mo. Yung masasabi ng mga anak mo, ang tatay ko, siya ang dahilan kaya nabago buhay ko. Ang asawa ko, siya dahilan kaya nakilala ko si Lord. Yun ang victory. Yun ang dahilan kung bakit victorious tayo everyday. You are God's instrument of great harvest. Kaya naway sa umagang ito, nakita nyo mga kapatid, maintindihan ninyo ang context ng victory na pinag-usapan natin dito. Na ito ay for the rest of your life, spiritual victory itong ating pinag-usapan. Hindi ito mga what you possess here on earth. Kundi, dala-dala mo sa buhay mo si Kristo, pinamumuhay mo si Kristo, nagkaroon ka ng bagong ugali, na bago yung karakter mo, na bago yung pagkatao mo, mga kapatid. Like what I said kanina. Kaya ready ka na sa harvest, nakikita ng Lord. Ang ganda ng ugali niya, ugaling langit. Marami ngayon dadalhin yan sa Lord. Ganon dapat ang nakikita sa atin. Kaya sa ating pagtatapos, a victorious life is letting God be in control of your entire being and allowing His will, plan, and purpose to manifest in your daily living. Di ba mga kapatid, ang isang buhay na matagumpay, may kumokontrol sa iyo. At inaalaw mo siya na mag-control sa buhay mo. And that is our Almighty God. Hinahayaan mo yung kanyang kalooban, ang kanyang plano at layunin, matupad sa buhay mo. Hindi yung kalooban mo, hindi yung plano mo, hindi yung purpose mo, kundi ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos at ang purpose niya ang mangyari sa buhay mo. Kaya naway sa umagang ito, starting today,
Aim to live a victorious life. You are not defeated. Sabihin mo yan sa iyong katabi, sa iyong kasama dyan sa bahay. Hindi ka talunan, anak ka ng Diyos. Mananagumpay po tayo. At ang tagumpay na ito, hindi lang sa araw na ito. Dumating man ngayon, unexpected, sangkatutak na problema, pumipila ngayon sa buhay mo. But you are sure, tiyak ka, magtatagumpay ako dahil kasama ko ang Diyos. And this victory is forever victory because I have Christ in my life. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, let us rejoice. Before I close in prayer, sabay-sabay nating pakinggan ang awiting ito na ibibigay sa atin ng CJS Philippines Worship Team.
Praise God. Bago tayo mag-closing prayer, nais ko lamang panawagan sa lahat ng tatay. Happy Father's Day sa inyong lahat. Naway kayong mga tatay magpasimula na maging victorious ang inyong pamilya. Tatay mismo ang maging una na magpapadisciple, maging leader ng loob ng tahanan. Then you are a victorious father kung ang asawa mong mga anak ay nadala mo kay Lord. Kaya, maligayang araw ng mga tatay sa oras na ito, mga kapatid. Happy Father's Day. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa mensahe na aming narinig. Hindi kami dapat mamuhay na talunan sa mundong ito. Tumatalikod, umiiwas, lumalayo, sumusuko, at ang iba hindi nakayanan ang problema, nasisiraan ng ulo, ang iba nagpapakamatay. This is not your plan to us, O God. We are designed to be victorious because of Christ in us. And I pray, lahat ng nakinig ngayong umaga ay lumapit kay Kristo at isuko ang buhay dahil si Kristo lang ang susi sa isang buhay na matagumpay despite of so many problems, trials, affliction, difficulties. Still, matibay pa rin kaming nakatayo sa bato because the rock is Jesus Christ. Ang pundasyon namin si Kristo. Ano mang ligligan ang mangyari, Panginoon, hindi namin lalayuan ang aming pagtitiwala sa iyo because you are our foundation, right foundation in life. I pray blessing to all of us today na lumapit kami sa isang nagbibigay ng tamang tagumpay. Lumapit kaming lahat, walang iba kundi kay Jesus Christ lamang. Blessing upon blessing to all of us today, O God. Pagpalain mo lahat ng mga kasama namin dito sa online simbahay. Sa iyo pong kapurihan, sa dakilang pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak na si Kristo Jesus at Diyos Espiritu Santo. Amen at amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
everlasting, oh.